Nakipagpulong sa DILG ang national leadership ng Tau Gamma Phi Fraternity kaugnay sa kaso ng hazing na ikinasawi ng isang college freshman. Para sa detalye, live na magbabalita si Mon Gualvez. Mon, anong update? Yes, Cheryl, gaya nga na ipangako kahapon, nakipagpulong itong si DILG Secretary John Vic Remulla kasama ang ilang kinatawan ng national leadership ng Tau Gamma Phi, ang fraternity na sangkot di umano dito sa nangyaring ang hazing na ikinasawi ng isang maritime student or first year maritime student. Ang mga napag-usapan dito actually umikot sa dalawang punto lamang. Ang sinasabi ni DILG Secretary Remulla talagang una, dapat mapanagot ang lahat ng mga sangkot dito nga sa nangyaring hazing na nauwi nga sa pagkamatay ng isang biktima. At pangalawa, matigil na ang karahasan gaya nitong mga hazing na ito at masunod yung anti-hazing law. Ang tugon naman dito ng kinatawan ng Tau Gamma Phi Fraternity, number one, they will have asahan daw yung full support ng kanilang samahan dito nga sa ginagawang investigasyon at pagtutok ng otoridad sa naturang kaso. At pangalawa, noong 2023 pa daw pala talaga, meron na silang manifesto kontra sa violence at mariing pagsunod dito nga sa anti-hazing law. So we ask them what happened? Bakit nangyayari pa rin ulit itong naturang hazing na may nasawi pang ang biktima? Ang tugon, hindi naman doon nila kontrolado ang lahat ng kanilang miyembro in terms of may mga pasaway pa rin daw sa mga hanay. Pero ang pinupunto at iginigit nila talagang sumasailalim lahat sa kanilang samahan or fraternity or kapatiran yung mga control nila. Kumbaga yung from top leadership up to the bottom, talagang dapat nasusunod yung kanilang mga sinasabi. Eventually, meron lang doon talagang ilang mga pasaway na kaya sa ngayon sinuspend muna or nirelieve sa pwesto yung mga leaders nila on the said chapters, particularly dyan sa may probinsya ng Cavite. Kasabay nito, pinangalanan na rin ng DILG at ng PNP ang 16 sa 20 suspect at mga persons of interest na tinitignan na maaaring may kinalaman dito sa naturang hazing. Nanggaling daw ang mga pangalan na ito sa ginawang affidavit ng isang neophyte na nakipagtulungan sa mga pulis tungkol dito at saka humingi ng pakikiramay. Talaga nagpaabot rather ng pakikiramay ang Tau Gamma Phi sa naulilang pamilya dito nga sa namatay dyan sa Cavite. Pakinggan natin ang pahayag ng tagapagsalita ng Tau Gamma Phi Fraternity. We also would like to offer our sympathy and condolences to the family. We ask those that are involved that are to, if ever, surrender and go to the nearest police station and surrender yourselves. Cheryl, nilinaw ng DILG na bagamat meron ngang manifesto kontra violence ang Tau Gamma Phi Fraternity, hindi raw ibig sabihin nito na lusot na ang mga top leaders kapag may nakita raw na culpable violation or connection ng mga liderato ng naturang fraternity, maaari pa rin daw sila mapanagot sa naturang anti-hazing law. At siniguro naman o tiniyak ng Tau Gamma Phi Fraternity na walang mangyayaring cover-up dito sa pagpapatuloy ng investigasyon sa naturang kaso. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.